Pero kahit ganito na ako, kahit na kailan, hindi ko pinagsisiyan ang naging desisyon ko dahil mahal kita at mahal ko ang anak natin. Sana dumating ang araw na maisip mo rin kung ano ang pinalampas ko para lang hindi ka mawala sa akin. Tsaka na nga muna. Padabog kong sinarado ang pinto at lumabas na rin. Nagtungo kagad ako sa banyo at saka nagilamos. Huminga ako ng malalim. Siniguro kong walang makakalata na umiyak ako. Kaarawan kasi ng anak ko noon. Kakasyam na taon pa lang niya, Kabanong. At kahit nasa province kami, marami-raming mga bisita ang dumating. Punong-puno tuloy ang mansyon ng mga biyenan ko. Palabas na sana ako ng banyo nang biglang pumasok ang kaibigan kong si Rod. Kasamahan ko rin siya sa trabaho sa pagiging office boy. Oh bro, anong ginagawa mo rito? Birthday ng anak mo, nagtatago ka rito sa banyo. Ha? Umihi lang ako saglit, baliw. Saglit? Are you okay? Kanina pa kita hinahanap eh. Oo, bakit? Ano bang meron? Wala naman. Nag-alala lang ako. Narinig ko kasi yung kanina. Grabe naman yung mother-in-law mo, no? Bata kabas ng dila. Bata popre, bro. Hayaan mo na. Hindi ko na nga lang pinapansin eh. Ano bang balak mo? Tutuloy mo na ba yung annulment? Naku, matagal na proseso yan. Magastos din. Wait mo na lang ma-approve ang divorce. Ewan ko, hindi ko alam. Pag-isipan mong maigi, bro. Kasi, alin man dyan sa dalawa ang piliin mo if ever, kawawa naman ang anak nyo. Yun nga lang rin ang iniisip ko eh. Alam mo, wala naman sana akong problema na makakasama si Lia. Ayaw ko lang talaga sa mga magulang niya. Ang galing nilang mag-manipulate ng tao eh. Ay nako, hirap talaga kalaban ng mga biyenan na may pera. Believe nga ako sa'yo eh. Kinakaya mo eh. Dapat kayanin. Para na lang din sa anak ko. Tara na nga. Balik na tayo sa party. Matapos naming mag-usap ni Rod sa banyo, nakihalubilo na rin ako sa ilan pang bisita. Makalipas lang ang halos 1 oras, nilapitan na ako ng anak ko. Kinukulit na niya akong umuwi dahil inaantok na. Alauna na rin ang madaling araw ng mga oras na yon. Dinala ko sa gilid si JM at kinausap. Where's your mom? Nagsabi ka na ba sa kanya? Opo, pero busy pa po si mama kumausap ng bisita eh. Si lola at lolo naman busy din. Okay, sige. Kung talagang inaantok ka na uuwi na tayo, okay? Kakausapin ko lang yung mami mo para alam niya. Tumango lang siya at pinaupo ko na lang sa gilid. Naawa ko nun sa anak ko, Kabanong. Siya ang may birthday, pero lahat ng bisitang dumating ay puro bisita naman ng biyenan ko. Ang iba naman, mga taga-opisina. Wala man lang bata kahit isa. Kaya naman, hindi ko magawang sisihin si JM kung mabagot siya at antukin na lang. Pinuntahan ko si Lia, pero gaya ng sabi ng anak ko, abalang-abala siya sa pakikipag-usap. Hindi niya rin ako pinansin kahit na sumenyas ako sa kanya. Kaya naman, naisipan ko na lang na iuwi si JM nang hindi nagpapaalam sa kanila. Sinama ko na ang anak ko sa loob ng lumang modelo na sasakyan ko. Nabili ko pa yon sa kakilala ng tatay ko noon. Papa, masaya po ko kahit ikaw lang ang kasama ko. Dapat masaya ka rin kapag kasama mo ang mami mo, no? Hindi naman po niya ako pinapansin eh. Ganun talaga. Kasi inaasikaso ni mami mo yung mga bisita. Hindi ko naman po kilala yung mga yun eh. Hindi naman po sila mga bata. Kaya wala akong makausap sa kanila. Isipin mo naman, Daddy, children's birthday party, walang children. Hayaan mo, sa susunod, mag-invite tayo ng maraming bata. You like that? Opo naman po, Daddy. Ngumiti lang ako ng malapad kay JM at ginulo pa ang buhok niya.
Pinaandar ko na rin ang sasakyan paalis. 10 minuto ang biyahe mula sa mansyon ng mga biyenan ko pauwi sa amin. Mabagal lang ang pagmamaneho ko dahil madilim ang daan. Kakaunti pa lang din kasi ang mga poste ng ilaw doon. Kahit moderno na sa Maynila, parang napag-iwanan naman ang probinsyang yon. Hindi ko nga alam kung bakit mas ginusto pa ni Lia na tumira doon. Samantalang mas maganda at komportable ang buhay namin noon sa Maynila. Nasa kalagitnaan kami ng biyahe nang itigil ko ang sasakyan. Meron akong nakitang matanda sa gilid ng kalsada. Isang matandang babae na uugod-ugod na. Kukuba-kuba na rin at may hawak pang tungkod. Hinayaan ko muna siyang tumawid. Pero nagtaka ko nang lumapit siya sa parte ng sasakyan kung nasaan ako. Binaba ko ang salamin at inalam kung ano ang kailangan na matanda. Iniisip ko kasi noon kabanong na baka manghihingi siya ng pera. Pero hindi. Tumingin lang siya kay JM na nung oras na yon ay natutulog na lang din. Nay? Bakit po? Hindi sumagot ang matanda. Tinas ko na lang ulit ang salamin nang dumistansya siya. Aminado ako noon na nakakaramdam ako ng kaunting kilabot kabanong. Katakataka naman kasi na sa gitna ng madilim na daan ay may matandang lalapit sa amin. Bumuntong hininga na lang ako at napailing. Pag-uwi sa bahay namin ay binungat ko na rin si JM paakyat sa kwarto niya. Inihiga ko siya sa kama at sandaling napatitig. Lumapit din ako sa bintana para isara yun. Pero nagulat ako nang makita ko ang matanda sa labas ng gate namin. Nang tingnan ko ulit ay wala naman akong nakita roon. Umiling ako ulit at natawa. Ganito pala ang tama ng tequila. Nag-hallucinate ako. Sinara ko na lamang ang bintana at saka iniwan ko na rin si JM doon. Ako naman ay tumambay muna saglit at tumiga sa sofa. Hindi ko inakala na dadalawin ako ng antok. Masarap na sana ang tulog ko nang marinig ko ang boses ng biyenan ko at ng asawa ko. Pagdilat ng mga mata ko, nasa harapan ko si Lia habang galit na galit. Oh, ano bang problema? Bakit kayo sigaw ng sigaw? Nakakabulaho kayo ng tulog ng mga kasambahay ah. Wala kang alam? Nawawala ng anak mo, Aaron? Tapos ikaw nakahilata ka lang dyan? Ang sarap ng buhay mo dyan na parang wala kang anak na dapat intindihin. Ngayon, saan natin hahanapin ang apo ko? Nilipot na namin ang buong Diyos ko naman! Yan ang nangyayari kapag hindi nyo pinapansin yung bata. Sarili niyang birthday, kayo nag-enjoy lahat eh. Hindi ko kailangan ng sermon mo. Kailangan ko... Nasa kwarto na siya, natutulog. Inuwi ko na kanina kasi antok na yung bata. Wala kayong pakialam sa bata eh. Lahat kayo busy sa mga katsika nyo. Bakit hindi ka man lang nagsabi? Nagsabi? Hindi mo nga ako pinansin eh. Tinesenya sa kita kanina na uuwi kami ng bata. Chika ka ng chika. Diyos ko naman oh. Huminga ng malalim si Lia at ang biyenan kong babae. Para silang nabunutan ng tinik. Sa susunod ha, matuto kang mag-abiso sa amin. Nag-alala ko ng masyado sa apo ko. Akala ko nawala na. Akala ko nakuha na ng gumagalang aswang eh. Ma, stop that nonsense! Anong nonsense? Hindi ka aware sa paligid mo, Lia. May aswang sa probinsya natin na nangunguha ng bata. Kaya para hindi mabiktima ang anak mo, huwag mong iwan sa ama. Doon mo sa amin iwan niya si JM. Kahit na maraming pera at talagang masasabi kong mayaman, talagang paniwalain pa rin ang biyenan kong babae sa mga urban legends. Lalo na sa mga aswang. Masyadong makaluma kasi ang paniniwala nito. JM is okay now. Natutulog na yung bata kaya please, wag na kayong maingay. And who are you telling me that? Anong tingin mo sa sarili mo para manduhan ako? Sa pamamahay na ito, ako ang haligi. Ako ang ama. Ako ang batas. Kung hindi ka susunod sa sasabihin ko, well, kindly get out of my house. Sige, mag-away pa kayong dalawa. Nakakairita na.
Naglakad si Lia paakyat para puntahan ang anak namin. Napangisin na lang ako dahil sa ginagawang pagbibida-bida ng biyenang ko. Kung umasta, para namang may ibubuga. Nakakalimutan mo yata na kung ano ang meron ka ngayon. Lahat yon ay dahil sa akin. Pinagsikapan ko ang lahat ng meron ako. Wala akong utang na loob sa'yo kahit na kailan. Mama! Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, Kabanong. Hinuhusgahan niya ang buong pagkatao ko. Doon ko napagtanto na kahit marami na siyang pera, wala pa rin siyang class. Walang kaklas-klas. Anong sabi mo? Ang sabi ko po, mag-iingat po kayo sa pag-uwi at baka matangay kayo ng aswang na sinasabi nyo. Mukha pa naman kayong expensive. Pilit ng ngiti lamang ang pinakita ko sa kanya. Nang umalis na ang biyenan kong babae, Kabanong, ay sinundan ko rin si Lia sa taas. Naabutan ko siyang kinukumutan ng anak namin. Agad siyang lumabas. Dumiretso siya sa kwarto namin. Akala ko matutulog na kami pero nagbunga nga pa talaga. Pinag-alala mo lahat ng tao sa mansyon kanina. Alam bang may isang bisita na kinontak pa lahat ng kilala niyang pulis just to find our son? Nako, daldal mo naman. Inaantok na ako. Nagsabi ko man lang sana sa kahit na sino ron, diba? Para alam namin kung nasaan si JM. Hindi yung kanyan. Okay. Hindi ako nagsabi. My fault. So, pwede na ba tayo matulog? Humiga na ako sa kama. Inakala ko na tatahimik na siya, pero meron pa siyang sinabi na di ko nagustuhan. Masyado nagmamarunong, akala mo naman alam ang lahat. Ikaw nga na alam ang lahat eh. Walang nagawa kapag nanay na nagsasalita eh. Huwag mo ako papakitaan ng yabang mo kung hindi mo kayang palagan yung nanay mo. Sa akin ka lang matapang eh. Kasi, puppet ka ng magulang mo. Please, ako may magulang na gumagabay sa akin. Hoy, correction lang Hindi ka ginagabayan, Dia. Minamanipulate ka. Nagsaklob na lang ako ng kumot at nagtakip ng unan sa tenga para hindi na marinig ang sinasabi niya. Sa palagian naming pagtatalo, sanay naman ako sa boses niya. Pero minsan talaga, nakakairita na. Nakaidlip na lang ako sa kakasalita niya. Nagising ako ng mga dakong 4:00 na ng madaling araw. Kinakalabit ako ng kinakalabit ni Lia. Nung una, akala ko nagyayaya lang. Pero bumangon na ako nang marinig kong may sinabi siyang matandang babae. Visit ka talaga lalaki ka. Ang hirap mong gisingin. Tumingin ka sa bintana. There's an old lady na nakatingin sa bintana ng anak natin. Sumilip ako sa labas ng bintana namin para alamin kung totoo ang sinasabi niya. Nakita ko ang sinasabi niya matanda at pamilyar yun sa akin. Malakas ang kutob ko na yun din na matandang nakita ko sa daan. Hindi ko na lang sinabi kay Lia dahil alam kong ako na naman ang sisisihin niya. Sino naman yung matandang yan? Hindi ko nga alam eh. To ask her. Nagmamadali akong lumabas ng silid namin at bumaba ng sala. Kumuha ako ng kutsilyo at nilagay ko sa tagiliran ko. Naisip ko kasi na baka bukod sa matanda, may mga kasama pa ito. Unang pumasok sa utak ko, modus yun ng mga magnanakaw. Pagbukas ko ng gate namin, biglang nawala ang matanda. Hinanap ko sa kaliwat kanan pero wala akong nakita. Nakapagtataka na sa bilis ng pangyayari, bigla na lang siyang naglaho. Oh, nasaan na? Kakausap mo? Nakasunod na pala sa akin si Lia, kaya hindi niya na rin nakita kung saan naglakad ang matanda. Ewan ko, hindi ko alam. Bigla na lang nawala eh. Nandyan lang yun. Hindi pwedeng mawala kagad yung matandang yun. Kung tumawag na lang kaya tayo ng pulis. Wag na. Mamaya guni-guni lang natin yon. Pa, serious issue ito. Tumawag ka kung gusto mo. Basta ako, sasamahan ko na lang si JM sa kwarto niya. Hindi ko na pinakinggan pa ang mga sinasabi niya. Pumunta na lang ako sa silid ng anak namin. Mahimbing na ang tulog ni JM ng mga oras na yon. Pagkahawak ko kay JM, naramdaman ko na kakaiba ang init ng katawan niya. Kaya naman
kinuha ko kagad ng thermometer. May lagnat si JM. Ay, lagnat? Sige na, mag-init ka ng tubig. Pupunasan ko siya ng maligamgam na. Dali na natin siya sa ospital. Baka iba na yan. Anong iba na yan? Kung ano-ano yung pinag-iisip mo. Simpleng lagnat lang yan. Napagod yan kanina sa kakahintay sa inyo. Ako na lang magpapakulo. At tanga ka pa dyan. Hindi ko na hinintay pa si Lia na kumilos. Bumaba ako ng kusina at nagpakulo ng mainit na tubig. Makalipas lang ang ilang minuto ay natapos na rin ako. Pabalik na sana ako dala ang maliit na timba na may tubig nang makita kong nakabukas pa pala ang gate namin. Nako, nakalimutan ko pang isara ito. Kakainis naman no. Nilapag ko sa lamesa ang timba at saka lumapit sa gate. Nang kaunting siwang na lang ay nasipat ng mata ko ang matanda na nasa kabilang gutter. Kahit na madilim sa kinatatayuan niya, alam kong nakatingin siya sa akin. Naintriga talaga ako, kabanong. Kaya sa halip na isara ko ang gate ay lumabas pa ako. Pero bigla na lang siyang naglakad paalis. Nagtaka-taka na mabilis siyang maglakad kahit matanda na. Pagliko niya sa isang kanto, bigla na lamang siyang nawala. Hindi ko may paliwanag kung papaanong bigla na namang siyang naglaho. Kung saan-saan ko dinako ang tingin ko pero wala talaga siya. Sa puntong yun pa lang ay alam ko nang merong nangyayaring hindi tama. Ramdam ko na hindi yun pangkaraniwan. Kabanong, hindi po ko naniniwala sa mga kakaibang nilalang. Pero noong mga sandaling yun ay parang nagbago na ang pananaw ko. Bumalik ako sa bahay. Hindi ko na lang din sinabi kay Lia. Tulad ko, hindi rin naman kasi siya naniniwala sa mga kakaibang bagay. Kaya alam kong kukontrahin niya lang ako kapag sinabi ko yon. Basta alam ko sa sarili ko na hindi normal ang matanda. Oh, kanina ka pa? Bakit ba ang tagal mo? Eh anong gusto mo? 1 minuto lang ako mag-iinit ng tubig. Paano kukulo yun? Tabi nga dyan. Sinimulan ko ang pagpupunas kay JM. Pinilit ko rin siyang gisingin para mapainom ng gamot na pambata. Naging maayos naman ang pakiramdam ni JM. Pero nang magising siya, may sinasabi na siyang kakaiba sa amin. JM, anak, kumusta ka? Mabigat pa rin ba ang pakiramdam mo? Mami, pumunta po ba siya dito? Napatingin sa akin si Lia. Nagtataka rin siya kung sino ang tinutukoy ng anak namin. Sino ba tinutukoy mo, anak? Si lola mo ba? Kanina nandito siya pero umalis na din kagad. Pero hindi po si lola ang tinutukoy ko. Eh sino naman? The old woman. Napaayos ako ng upo sa tabi ni JM. Sa di malaman na dahilan, nagtayuan ang mga balay ni Buko. Anak, baka nananaginip ka lang. Hindi po. Parang narinig ko po kasi siya eh. Nasa tapat po ng bahay natin. Agad akong napatayo at sumilip sa bintana ni JM. Pero wala naman akong nakita sa labas. Hindi na bumalik pa ang matanda. Oh anak, wala naman ah. Anak, alam mo kasi ang mga bata, kapag galing sa sakit, minsan nagkakaroon sila ng hallucination. Daddy can explain what hallucination is, di ba? Ha? Oo, tama ang mami mo. Pero lola mo na lang ang mag-explain ng hallucination. Madalas kasi ang lola mo na nakakaranas ng ganun. Pero naman, please. Ngumiti na lang ako. Hinaplos ko na lang ang buhok ni JM. JM, anak, tulog ka na lang ulit. Sasamahan ka na ni Daddy. Sige po, Daddy. Gusto ko po kayo kasama. O Lia, patutulog na kami. JM, anak. Sabi ka lang kay Mami kapag masama ang pakiramdam mo. Ngumiti lang si JM. Lumabas na rin si Lia pagkatapos. Naging maayos naman ang tulog namin ng anak ko noon. Hindi ko na rin naramdaman pa ang misteryosong matanda, Kabanong. Inaumagahan, nauna na akong nagising kaysa sa anak ko. Babangon na sana ako nang mahawakan ko na naman ang kamay niya. Mainit na naman siya.
Paglagay ko ng thermometer, mataas na naman ang lagnat niya. Napadako ang tingin ko sa bintana. Nagtataka ako kung bakit nakabukas yun. Samantalang bago kami matulog ay sinarado ko na yon. Pinuntahan ko si Lia sa kwarto namin, pero wala na siya. Palagay ko ay maaga siyang umalis para pumunta sa opisina. Hindi na ako nagsayang ng oras. Binuhat ko si JM. Dinala ko siya sa sasakyan. Kinakabahan ako noon kasi pakiramdam ko, hindi na yun normal na lagnat lang. Rod, di ba sabi mo may klinik ang tita mo? Tinawagan ko si Rod nung oras na yon. Naisipan ko kasi na dalhin sa family clinic nila ang anak ko. Kapag sa ospital kasi, malayo pa siya sa mismong lugar namin. Pataas na kasi ng pataas ang lagnat ni JM. O bakit? At bang nangyari sa'yo? Hindi ako. Si JM, mataas ang lagnat. Ayaw ko nang idiretso sa ospital to kasi palayo eh. At baka sarado na naman ang daan sa kabila. Pwede ba sa tita mo na lang? Oo, pwede naman. Dali mo na lang, Tol. Pupunta na lang din ako ron. Magre-read lang ako. O sige, Tol. Maraming salamat ah. Pinatay ko na kagad ang tawag at saka hinipo ko muna ang noo ni JM. Pataas yun ng pataas ang init ng katawan niya. Binilisan ko na ng bahagya ang pagpapatakbo. Kaya ilang minuto lang ay nakarating na kagad kami. Pinasok ko agad si JM sa loob at nandun din naman ang tita ni Rod, kaya inasikaso kami kaagad. Nasa gilid lang kaming dalawa ni Rod nung oras na yon habang nag-uusap. Napagod yata ang anak mo kagabi. Pero huwag ka mag-alala. Magaling naman na doktor yan si tita. Siguro nga, pero pre, kagabi, may sinasabing kakaiba itong anak ko eh. Ano kakaiba? May sinasabi siyang may matanda raw na pumunta sa bahay. Akala ko nga yung biyenan kong siraulo yung tinutukoy niya eh. Pero hindi eh. Iba ang pagkakalarawan niya. Eh baka naman nag-hallucinate lang siya dahil sa taas ng lagnat. Normal naman sa bata yun, di ba? Oo nga. Ang kaso, ito pa ah. Kagabi rin, may nakikita kami ni Lia sa tapat ng bahay namin na matanda. At yung matandang yon, nakatingin sa mismong bintana ni JM. Hindi namin kilala yung matandang yun pre. At ito pa pala, naalala ko, yung matandang yun din, yun yung nakita ko nung pauwi kami nung gabi. Nadaanan ko at hinintuan ko pa nga eh, kasi akala ko mamamalimos. Pero hindi, tumingin lang sa loob. Pagkasabi kong yun ay parang nataranta si Rod. Hinila niya ako palabas ng klinik. Oh, bakit ba? Totoo ba yan sinasabi mo, pre? Mukha ba akong gumagawa ng kwento? Kasi kung totoo yan sinasabi mo, baka yan yung matandang kwento-kwento sa kabilang barangay na aswang. Ha? Aswang? Oo, pre. Hindi mo ba alam yung haka-haka sa kabilang barangay? Meron daw matanda ro na ang target ay mga bata. Ang sabi pa nila, nagmamasid daw yung matandang yun sa mga lugar-lugar. Teka. Parang may sinabing ganyan yung biyenan kong baliw eh. Yun nga yun, bro. Pero aswang ba talaga yun? Anong pruweba? Sa ngayon, wala pa ako nababalitaan na may nakapagpatunay na. Pero pre, naniniwala kasi ako sa lola ko na taga-kabilang barangay eh. Kasi dating nakatira sa Capiz yun. Maraming alam sa aswang yun, pre. Eh kung totoo nga yung aswang na yan, anong dapat gawin ko sa anak ko? Feeling ko yung matandang yun yung dahilan eh, kung bakit siya may sakit ngayon. Inakbayan ako ni Rod at saka bumulong. Gusto mo, pagkatapos natin dito, pumunta tayo sa kakilala ng tito ko. Albularyo, bro. Ha? Okay ba yan? Baka naman mapanod dyan yung anak ko ha. Hindi bro, legit to. Dito nagpagamot yung tito ko dati. Eh anong gagawin natin dun? Kukonsulta tayo kung talagang inaaswang yung anak mo o hindi. Sandali akong hindi nagsalita. Pinag-isipan kong maigi ang gagawin kong desisyon. Alam ko kasi na anumang mangyari sa anak ko, ako na naman ang malilintikan kay Lia. Pero sa nakikita ko kay JM, naawa ko sa kanya nun. Wala pang isang araw na nilalagnat siya pero namayat na siya ng bahagya. O sige, subukan natin para sa anak ko.
Hindi naman nagtagal ang check-up ni JM sa klinik. Pinagpahinga lang siya saglit at pinainom ng gamot. Kahit na papaano ay naging maayos na rin naman ang kalagayan niya. Pero hindi pa rin ako nakampante lalo na kapag naaalala ko ang misteryosong matanda. Dakong hapon, bumiyahe na rin kami ni Rod. Pareho kaming hindi na muna pumasok. Wala na akong pakialam noon kung paulit-ulit na tumatawag si Lia sa akin. Ang iniisip ko lang ay kung ano ba talaga ang nangyayari sa anak ko. Nakarating kami sa isang barangay na halos kalahating oras din ang biyahe. Malayo-layo na yon sa amin. Mas liblib ang barangay na yon kumpara sa amin. Kinarga ko si JM at saka lumapit na rin kami sa matandang lalaki na nagsisibak sa bakuran. Napangiti ito nang makilala si Rod. Rod! Napasyal ka yata! Oh, ano ito? Magpapatawas? Mang Kiko, ito po kasing anak ng kaibigan ko. Nilalagnat eh. Hinala namin baka inaaswang. Nanlaki ang mata ng albularyo nang marinig ang sinabi ni Rod. Agad na kami pinapasok sa loob at pinaupo sa maayos na upuan. Lalaki, anong nangyari? Pwede mong bang ikwento sa akin? Huminga ko ng malalim at sinabi sa kanya ang mga nangyari mula noong makita namin ang matanda. Katapos noon ay umalis siya sandali at kumuha ng mga kagamitan. May pinatong siyang maliit na planggana sa lamesa. Nagsindi rin siya ng kandilang itim. Nagsindi siya ng tawas. Ipapatak na sana niya ang kandila sa tubig nang biglang magising si JM. Nagtataka siya sa mga nakikita niya. Pero kalmado naman siya at hindi natataranta. Papa, nasaan po tayo? Anak, nandito tayo sa albularyo para malaman kung bakit ka may sakit. Papa, nakita ko po ulit yung matanda sa kwarto ko po kaninang madaling araw eh. Nagkatinginan ako at si Rod. Kita rin ang pagtataka sa mukha ng albularyo na si Mang Kiko. Anak, anong sinabi mo? Papa, nakita ko siya talaga. Ang sabi niya, sumama raw ako sa kanya. Magsasalita pa sana ako pero bigla nang nagsalita ang albularyo. Iho, may gagawin lang ako ha. Pero hindi naman ito masakit. Ayos lang ba sa'yo? Tumango lang si JM. Kinuha naman ni Mang Kiko ang kaliwang kamay niya. Tinusok yun ng karayom ni Mang Kiko at saka pinatak ang dugo sa tubig. Sinunod nito ang pagpatak ng kandila. Tahimik lang kaming nag-aabang sa kung ano man ang mangyayari sa tubig. Maghintay labang tayo ng 5 minuto. Lalabas ang resulta. Habang naghihintay tayo, kakausapin ko muna ang anak mo. Iho, bukod sa matanda, ano pang nakikita mo? Matanda rin po, pero nakakatakot po ang itsura niya. Sa panaginip ko po, nakita ko yung nakakatakot. Pero po yung matanda na isa, nakita ko po sa bahay. Pumasok nga po siya sa bintana habang natutulog kami ni Papa eh. Nagtayuan ang mga balahibo ko nang marinig ang sinabi ng anak ko. Tumama ang hinala kung nakapasok nga ang matandang yon sa silid niya. Lalaki, kailangan mong ilayo sa lugar ninyo ang batang ito. Nakatingin lang ang albularyo sa planggana. Nanlalaki ang mga mata. Tingnan niyo ang resulta. Sumilip kami sa tubig. Naghugis parang tao na may sungay ang pinatak na kandila. Tapos sa gilid naman, mayroong imahe rin ng parang bata. Sa oras na yon, kabanong, napayakap na lamang ako sa anak ko. Kinikilabutan ako. Hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganoong klase ng bagay. Pero ng mga oras talaga na yon, parang tuluyan na talagang nagbago ang pananaw ko. Napalunok na lang ako ng laway dahil sa kaba. Inaaswang ang anak mo, lalaki. Kung hindi mo siya ilalayo sa lugar ninyo, hindi siya titigilan ng aswang hanggat hindi ito nakukuha ang gusto nito sa anak mo. Wala po bang ibang paraan? O wala ka bang ibang pwedeng ibigay sa akin na pangontra? Alam mo kasi, maraming taon na mula nang huli akong nagbigay ng pangontra laban sa aswang.
kung makakapaghintay ka aabutin ng 3 hanggang 4 na araw ang pagkuha ko ng mga pangontra. Sa ibang tao ko rin kasi bibilin yon. Ayos lang ho. Basta sigurado at epektibo. Handa akong magbayad at maghintay kahit na gaano pa katagal. Basta hindi lang mapahamak ang anak ko. Sige. Sa ngayon ang magagawa ko lang sabihin sa iyo ang lahat ng mga improvised na pangontra. Sige po. Maraming salamat po. Matapos ipaliwanag sa akin ni Mang Kiko kung ano ang mga dapat kong gawin, umalis na rin kami. Magagabi na nang makabalik na kami sa bahay. Isinama ko na rin si Rod para may katulong akong maglagay ng mga bawang sa kung saang parte ng bahay namin. Hindi ko na muna nilagay si JM sa silid niya. Minabuti kong doon na muna siya magstay sa kwarto namin dahil mahirap buksan ang bintana doon. Maraming salamat pre Okay na siguro yung mga yun Oo pre, dami na nun Nawala ang ngiti namin ni Rod nang biglang dumating si Lia. Sa gate pa lang, kita na namin na nakasimangot siya. Wow! Seriously? Kayong dalawa? Nandito lang kayo sa bahay tapos wala kayo sa office? Kaya nga wala kami sa office kasi nandito kami sa bahay Anong klaseng tanong ba yan? Maraming project ang marketing department kanina. Tapos wala kayong dalawa? Is lang kayo? Lia, pwede ba? May bisita ako. Umayos ka naman. Bro. Sige. Mauna na ako Nagmamadaling lumabas ng bahay namin si Rod. Kita ko na parang takot na takot siya kay Lia. Mataas din kasi ang ranggo ng asawa ko sa opisina. Kaya ganun na lang ang reaksyon ni Rod. Dahil ayaw kong marinig na mga kasambahay ang mga sasabihin ko, dinala ko si Lia sa kwarto ni JM. Pasensya na kung hindi ako nakapasok Magpa-file din ako ng leave bukas. Leave? What? Magbabantay ako kay JM. Tinatapat ka na naman siguro magtrabaho, Maraming kasambahay dito kaya bakit ikaw ang magbabantay kay JM? Pwede ba? Mag-isip ka nga ng matinong dahilan. May nangyayaring kababalaghan sa anak natin. Hindi ako nagdadahilan lang. Natigilan si Lia. Halo ang reaksyon na nakikita sa mukha niya. Medyo naguguluhan siya. Alam niya rin kasi na hindi naman ako yung tipo talaga ng tao na naniniwala sa mga ganon. Sabi mo? Lia, naalala mo ba yung matandang nakita natin sa tapat ng bahay? Meron sa kanya. Aswang siya. Inaaswang niya ang anak natin. Spang? Diyos ko, Aaron. Kailan ka pa naniwala sa mga ganyan? Oo, hindi talaga ako naniniwala noon. Pero iba ngayon. Anak natin ang pinag-uusapan dito This nonsense. Pareho kayo ni Mami Para kayong mga siraulo. Totoo sinasabi ko. Nagpunta kami sa albularyo kanina at yun ang sinabi sa amin ng albularyo. Dinala mo sa albularyo si JM nang hindi ka man lang nagsasabi sa akin? Oh my God, Aaron. Iba ka na ba talaga? Mga modus lang yung mga albularyo na yan. Bakit ka na niniwala sa mga yon? Totoo nga sinasabi niya. Kahit tanungin pa natin si JM, nakikita niya yung matanda at yung aswang. Yun ang dahilan kung bakit hindi nawawala yung lagnat niya. Inaaswang siya. Oo, tama nga ang nanay mo. Totoo yung matandang nangunguha ng bata. Kung wala kang sasabing matino, huwag mo na lang muna akong kausapin, ha? Hindi ka pwedeng mag-leave bukas. Maraming kailangan kong ilayo rito si JM. Sinasabi mo? Kailangan ba ilayo si JM? Kung hindi rin siya titigilan ng aswang na... Pihin mo, balak mong itakas sa amin ang anak ko. Baliw ka ba? Kapakanan lang ng anak natin ang inaalala ko. Bakit ko naman siya itatakas sa inyo? Anong tingin mo sa akin, kidnapper? Walang aalis ng bahay. Hindi aalis si JM ng bahay, period. Makinig ka naman sa akin kahit na ngayon lang. Kailangan makalayo si JM dito dahil masama ang binabalak sa kanya ng matandang aswang. Ako wala kong pakialam kung ano man yung mga pinagsasabi mo. Walang aswang, walang matanda, kaya walang aalis sa bahay na ito. Di ba gusto mo magdesisyon ako nang hindi nakadepende sa parents ko? Pwes, ito na yon. Ay nako,
Kahit kailan talaga hindi mo ako pinakikinggan. Bakit na pakikinggan? Is malaking kalokohan naman yung sinasabi mo. Kapag may nangyari masama sa anak natin, ha? Nasa katigasan ng ulo mo, kasalanan mo. Tandaan mo yan. Padabog akong lumabas ng silid. Pagbaba ko sa sala, natataranta ang mga kasambahay. Nang tanungin ko sila kung anong nangyari, sinabi nila sa akin na meron daw matandang lumabas mula sa kwarto namin kung saan naroon si JM. Walang nakakalam kung paano nakapasok doon na matanda. Hindi rin naman daw kasi nila nakitang pumasok sa gate o sa main door namin. Agad akong lumabas para habulin na matanda. Pero wala na siya. Kaya naman nagmamadali na lang akong pumunta sa kwarto namin. Naroon na rin si Lia noong mga sandaling yun. Naabutan ko sila na nasa kama, habang si JM ay may kinakain na mansanas. Lia, nakita mo ba yung matanda na nanggaling dito? Ron, please. JM, anak, kanino galing yung mansanas na yan? Tumingin sa akin si JM ng inosenteng muka bago sumagot. Sa matanda po na pumasok dito kanina bago dumating si Mami. Maging si Lia ay nanlaki ang mga mata. Hinagaw ko namang kagad ang mansanas na nung sandaling yon ay halos nasa kalahati na. Di ba sinabi na kita noon na huwag kang tatanggap ng pagkain na galing sa hindi mo kilala? Medyo mataas na ang boses ko noon kaya agad kong kinontra si Lia. Nagkasagutan na naman kami. Pasisigawan ng anak natin? Hindi ko siya sinisigawan. Nilalakasan ko lang ang boses ko. Yun, huwag mo nang sisigawan si JM ha. Kasi ginawa mo yan, irereklamo na kita. Huminga na lang ako ng malalim para kumalma. Binalikan ko ng atensyon si JM nang mahimasmasan na rin ako. Anak, pasensya ka na. Sigurado ka bang pumasok dito yung matanda? At saka galing tong mansanas? Opo, ang sabi niya pa nga sa akin, magiging kakaiba raw ako kapag kinain ko yung mansanas. JM, ayaw ko nang gumagawa ng kwento ha. Hindi siya gumagawa ng kwento. Bakit ba ayaw mong makinig, ha? Daddy, Mami, wag na po kayo mag-away. Ang sabi kasi ng matanda, kapag daw nag-aaway ang magulang, lalapitan ng masasamang elemento ang anak. Oh, kita mo na? Buti pa ang anak mo marunong umintindi. Halika nga rito, anak. Dadaling kita ulit sa albularyo. Masama ang kutob ko. Ay, Aaron, sa ospital mo dali ng anak mo. Bakit doon sa albularyo? Huwag ka nang makialam kung hindi ka makikisama. Wala kang alam sa pag-aalaga ng bata kaya manahimik ka dyan. Binuhat ko si JM. Pagbaba namin sa sala, nakita ko roon ang salot kong biyenan. Nagtataka kung bakit nagmamadali ako at natataranta. Humarang siya sa daraanan ko. Akala ng biyenan ko ilalayo ko sa kanila si JM. Saan mo naman dadalhin ang apo ko? Sa halip na makipagtalo ko sa kanya, sinabi ko na lang ang totoong nangyayari. Inaaswang si JM. Kailangan ko siyang dalhin sa albularyo. Kaya pakiusap. Ma, ilalayo niya si JM. Inaaswang daw ang apo ko eh. Gumagawa lang ng dahilan yan, Ma. Sumama ka kung ayaw mong maniwala. Wisit ka. Nagulat silang dalawa sa sinabi ko. Sobrang inis na kasi ako noong mga sandaling yon. Hinila ko si Lia papasok sa sasakyan. Bigla ring sumama ang biyenang ko pero hinayaan ko na lang. Wala na akong sinayang na pagkakataon, Kabanong. Pinandar ko na kagad ang sasakyan. Mabilis ang pagpapatakbo ko kaya nakarating din naman kami kaagad. Mabuti na lang, naabutan pa rin namin si Mang Kiko. Dali-dali akong pumasok sa bakuran habang karga si JM. Mang Kiko, tulungan niyo po ako. Skit, kakakita lang natin kanina. Nakapasok yung matanda sa bahay namin kanina. Pinakain niya naman sana si JM. Nagulat ang albularyo. Pabalik-balik ang tingin niya sa akin at kay JM. Bakit to? Ano pong problema? Diyos ko, Panginoon. Ang anak mo, niyag daw ng aswang. Sumingit bigla ang biyenang ko. Yang daw, sigurado ka ba dyan? Bakit? Alam niyo ba kung ano ang yang daw? Yan ang ginagawa ng aswang para magparami. Tama po kayo. Teka, ano nagsasabi ninyo?
Tianggaw, nangyari sa anak ko. Huminga ng malalim si Mang Kiko. Kinakabahan ako sa reaksyon ng kanyang muka. Pakiramdam ko may hindi magandang mangyayari sa anak ko. Pero pinilit ko na lang munang kumalma. Kung hindi maagapan, ang inyong anak ay magiging aswang din. Napakapit ako sa lamesa. Parang nanghina ang tuhod ko sa narinig ko, Kabanong. Ang biyenan ko naman ay napayakap na lang din kay JM. May alam po ba kayong paraan para hindi humantong sa ganon? Pakiusap, Mang Kiko. Sabihin niyo sa akin, tulungan mo kaming hindi maging aswang ang anak namin. Wala akong kaalaman sa pag-alis ng Yanggaw. Pero susubukan ko kung gagana ang alam kong paraan. Pero huwag kayong aasa na 100% na magiging epektibo yon. Napalunok na lamang ako ng laway sa sinabi ng albularyo. Sobrang nag-alala at kinabahan ako para sa anak ko noon. Si Lia naman, hindi pa rin siya naniniwala sa lahat ng nangyayari. Nagmamatigas pa rin siya kahit mismong nanay na niya ang nagsasabi na nasa alanganing lagay na si JM. Kung meron ng sakit ang anak natin, doktor ang kailangan niya. Hindi albularyo. Please lang, itigil niyo na ito. Mrs., may mga bagay na hindi kayang gawin ng isang doktor. Isa na roon ay ang Yanggaw na dulot ng mga aswang. Kung dadali natin ang anak ninyo sa ospital, mas lalo na itong malalagay sa alanganin. Mas mapapabilis ang pagiging aswang ng bata. Pwede ba, Lia? Matuto ka naman makinig sa ibang tao. Hindi sa lahat ng oras, ikaw ang magaling. Kahit tanungin mo pa yung mama mo, ito ang pinakamagandang gawin para sa bata. Tumingin si Lia sa biyenan ko. Hindi siya nito kinakampihan. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay ako ang pinakikinggan ng nanay niya. Lia, ito ang tamang gawin para kay JM. Wala kang alam sa mga aswang. Kaya makinig ka na lang sa nakakaalam, pwede ba? Hindi naman kita pinalaking tanga. Hindi nga ako tanga para maniwala sa sinasabi nitong taong to. Balik ko ba dyan kung motos lang yan? Marami na manluloko ngayon. Hindi ako papayag sa gagawin ninyo. Dadali ko sa doktor ang anak ko. Wala kayong magagawa. Subukan niyo kumontra. Sasabihin ko sa mga pulis na ginagawa niyong eksperimento ang anak ko. Ay naku naman! Pumiral na naman yung feeling magaling na ugali mo eh. Lia naman! Kapakanan ng anak natin ang nakasalalay rito. Makinig ka naman sa akin kahit na ngayon lang. Saka lang ako makikinig sa'yo kapag may matino ka ng ginagawa sa buhay mo. Wala kaming nagawa ng biyenang ko nang kunin niya si JM sa akin. Nakipag-agawan din siya sa akin sa susi. Pero sa huli ay nakuha niya rin. Bumuntong hininga na lamang ako, Kabanong. Kahabol pa sana ako pero hindi niya ako pinasakay kahit nasasakyan ko naman yon. Kasama kong naiwan ng biyenan ko na kung makatingin na naman ay para kong hinuhusgahan. Kung nag-aral ka sana ng maayos at hindi ka puro banda-banda at kanta-kanta, di sana may authority ka sa asawa mo. Ang kaso wala. Kaya hindi ka pinakikinggan ng asawa mo eh. Kasi ang baba mo sa paningin niya. Alam niyo ba kung bakit gano'n ang tingin niya sa akin? Kasi nilason niyo ang utot niya. Ngumisi ako sa kanya. Naiinis siya sa akin. Pero si Mang Kiko na lamang ang pinagtuunan ko. Mang Kiko, pahingin na lang po ako ng contact number ninyo. Tatawag na lang ako kapag nagkausap na kami ni Mrs. Tumango lang si Mang Kiko sa akin. Bago ko umalis, tiningnan ko paanong nakakaloko ang biyenan ko. Sandali, paano pala ako makakauwi? Mayaman ka naman, di ba? Titawagan mo yung driver mo, magpasundo ka dito. Naglakad na ako paalis at pinabayaan ko na siya roon. Alam ko naman kung saan ang sakayan kaya nakabiyahe kagad ako. Pagka-uwi ko sa amin, hindi ko inabutan si Lia at JM sa bahay. Palagay ko, diniretso niya na sa ospital ang bata. Habang wala pa sila, lumabas ako ng bahay namin at naglakad-lakad. Nagbabakasakali lang ako na baka makita ko yung misteryosang babae. Dahil medyo liblib sa lugar namin, kakaunti lang ang mga bahay na nadaanan ko. Karamihan pa gawa sa kahoy. Yung bang parang pamprobinsya talaga ang tema ng bahay. Ay nako, bakit ba kasi dito pa kami tumira? Sira ulo kasi talaga tong biyenang ko eh.
Nang mapagtanto kong malabo ko nang makita ang matanda, naglakad na lang ako pabalik sa amin. Sakto naman na pagdating ko ay nakauwi na rin ang mag-ina ko. Nakatulog na si JM na mga sandaling yon. Agad kong kinausap si Leah at kagaya ng inaasahan ko, hindi pa rin siya nakikinig sa akin. Sa halip, mas pinilit niya pa rin na isang malaking kalokohan ang pagpapatingin sa albularyo. Nasa kwarto na kami nang kunin ko ang 2 kong unan. Sa silid ako ni JM matutulog para kahit na papaano ay mabantayan ko siya. Oh, saan ka pupunta? Sasama ako matulog si JM. Babantayan ko siya. Hindi kasi ako kagaya ng ibang magulang dyan eh. Saka lang nagkakaroon ng concern sa anak kapag may nangyayari ng hindi maganda. O ba pinariringgan mo? Eh sino ba nakakarinig? Pilit na tawa lamang ang pinakita ko sa kanya. Nagmamadali akong lumabas ng silid namin at saka nagtungo kay JM. Mahimbing na ang tulog niya noon. Nakabalandra sa kama kaya sa sahig na lamang ako humiga. Sa dami ng nangyari sa araw na yon ay madali akong dinalaw ng antok. Mababaw lang ang tulog ko noon kahit na antok na ako. Nagising lang ako nang maramdaman kong bumangon si JM. Napabangon din ako. Wala na siya sa kama. Pagtingin ko sa orasan ay 3:00 na pala na madaling araw. Nakaramdam agad ako ng pag-aalala. Kadalasan kasi tuwing babangon si JM para magbanyo, ginigising niya pa kami sa kwarto. Pero iba ang sandaling yon. Bumaba ako sa sala. Wala nang katao-tao. Nakakabingi ang katahimikan. Dumiretso ako sa kusina namin. Nakakarinig kasi ako roon na parang may naghahalungkat. Mga ilang sandali lang, nakita ko si JM na nakaharap sa ref, nakaupo at merong kinakain. JM, anak? Huminto siya sa ginagawa niya at dahan-dahang humarap sa akin. Nagulat ako nang makita ko kung ano ang hawak niya. Isang buong manok na kahit sobrang tigas, pilit niyang kinakain. Dumako ang tingin ko sa mata niya. Namumula yun. Pero nang makilala niya ako, bumalik sa dati ang mata niya. Kinabahan ako ng malala kabanong. Agad na pumasok sa isip ko na baka nangyari na ang sinasabi ng albularyo. Papa, pasensya na po kung hindi po ako nagpaalam. Paggising ko po kanina, nagutom po ako eh. Pero bakit ka kumakain ng hilaw? Ito po ang kinatatakaman ko, Papa. Ang sarap po kahit na hilaw. Hindi na ako nagdalawang isip. Inagaw ko sa kanya ang hilaw na manok at kinuha ko. Dinala ko siya sa lababo para hugasan ang kamay at bibig niya. Takang-taka si JM kung bakit natataranta ako. Papa, mali po ba yung ginawa ko? Anak, hindi ka kakain ng mga pagkain na hilaw, lalo na ang karne. Naiintindihan mo ba ako? Bakit naman po? Iyon po yung sinasabi ng isip ko. Tsaka palagay ko po, yun po talaga ang pagkain para sa akin. Tingnan mo, Papa, para akong lumakas oh. Pinakita niya pa sa akin ang hindi normal na paghaba ng kanyang kuko. Nakita ko pa kung papaano bumalik yun sa normal. Kinarga ko na lang si JM. Dadaling ko sana siya sa kwarto niya nang biglang may narinig siyang pusa sa labas. Nagulat ako nang magbago ang itsura niya. Maging ako'y hindi makapaniwala na makikita ko ang anak ko sa ganoong anyo. Persado siyang umalis sa pagkakakarga ko. Gumapang siya papalapit sa pinto. Nasira niya ang doorknob sa sobrang lakas ng kamay niya. Hinapol niya sa labas ang pusa. Ang hindi ko alam, bumaba rin pala sa sala ang asawa ko. Nakita niya kami. Naabutan ko naman si JM na nakadapa habang nakatingala sa puno kung saan naroon ang pusa. Marahan ko siyang nilapitan. Anak, hindi mo pwedeng saktan ng pusa, masama yan. Parang wala sa sarili ang anak kong tumingin sa akin. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Hindi ko inakala na nakita rin pala yun ni Leah. Mas lalong kumabog ang dibdib ko nung mga oras na yon. Ron, nangyayari sa anak natin. Hindi kaagad ako nakasagot nang biglang gumapang si JM paakyat ng pader.
Lumabas siya sa bakuran namin. Hinabol ko siya pero nawala na siya nang pumasok siya sa liblib na lugar. Hinahanap ko siya roon pero nabigo ako. Galit na galit ako nang balikan ko si Leah sa amin. Parang gusto ko na siyang saktan sa mga oras na yon pero nagpipigil lang ako. Kasalanan mo lahat ng ito eh. Kung nakinig ka lang sana sa akin, maagapan pa sana ang anak natin. Tingnan mo! Nakita mo naman ang nangyari, hindi ba? Ano? Sabihin mo nga sa akin, magagamot pa ba ng doktor ang ganon? Ha? Aswang na ang anak natin, Leah! Dahil yan sa'yo! Hindi siya makapagsalita. Iiyak-iyak lang siya sa gilid na parang tanga. Ano? Magsalita ka! Sabihin mo sa akin ngayon kung ano ang dapat nating gawin. Magaling ka, di ba? Alam mo lahat, di ba? Ano, Leah? Magsalita ka ngayon. Naririnig mo ba ako? Sumagot ka! Ikulong muna natin si JM. Ikukulong? Yan talaga ang unang pumasok sa utak mo? Hanggat wala pa akong naiisip na paraan, kailangan natin siyang ikulong, Aaron. Kapag nakapanakit siya ng iba, malaking problema yon. Lalo na kapag nalaman ng ibang taong tungkol sa kanya. Kaya bukas, pababalikin ko muna sa kanya-kanyang tiraan itong mga kasambay natin. Walang pwedeng makaalam nito. Alam mo, ikaw yung tipo ng tao na nag-feeling na magaling eh. Matapos mong gumawa ng malaking problema. Basta, wala akong pakialam sa sasabihin mo. Hahanapin ko si JM at dadalhin ko siya kay Mang Kiko. Bahala ka sa buhay mo kung anong paraan ang iniisip mo. Kung gusto mo, magpatulong ka sa nanay mong magaling din tulad mo eh. Padabog akong lumabas ng gate dala ang malaking flashlight. Wala na akong pakialam noon kung ano ang panganib na pwedeng mangyari sa akin. Ang tanging nasa isip ko lang ay makita at makuhang anak ko. Pinasok ko ang liblib na lugar at tinanap ko si JM. Pero inabot na lang ako ng umaga pero wala pa rin akong nakita. Lugmok akong umuwi sa amin. Pagpasok ko, maaga pa lang ay umalis na ang mga kasambahay. Lahat sila ay nagtataka. Meron pang nagtanong sa akin kung anong problema at bakit sila pinagbabakasyon. Pagpasok ko sa sala, naroon si Leah na mukhang wala pa ring tulog. Kaharap niya sa sofa ang kanyang ina na si Imelda. Nahanap mo na ba ang apo ko? Nasaan si JM? Bakit hindi mo kasama? Nakita mo nang hindi ko kasama tapos tatanungin mo pa ako kung nahanap ko. Kung tumawag na kaya tayo ng pulis para mahanap siya. Nag-iisip ka ba talaga, Leah? Eh di nalaman ng iba na aswang ang anak natin. Pwede ba manahimik kayong dalawa? Walang magagawa ang mga yaman at pera nyo ngayon. Hayaan nyo akong gumalaw dahil ako nakakalam nito. Sabi ko naman kasi sa iyo, Leah, hindi ka dapat nagkasal sa ganitong lalaki eh. Mayabang pero wala namang ibubuga. Tingnan mo, nagmamarunong na naman. Akala mo naman talaga eh, alam na niya. Masyado manahimik ka na nga, matanda ka. Mula nang nakialam ka sa pamilya namin, nagkanda leche-leche na ang lahat eh. Bakit ako sinisisi mo? Kasalanan mo yan. Wala kang baya kaya ina-under-under ka lang na asawa mo. Ang sabihin mo, nilason mo ang utak ng anak mo kasi ayaw mo sa akin nung una pa lang. Karapatan na bastusin ng nanay ko. Bigla na lang akong sinampal ni Leah. Sa lakas ng sampal niya ay dumugo pa ang labi ko. Nagulat din siya sa ginawa niya. Ito na yung huling magagawa niyo sa akin to. Kapag natapos ang problema natin, maghiwalay na tayo. Ayaw kong kasama sa buhay ang walang ibang inatubag kundi ang yumaman. Ngumisip pa ako sa kanila bago umalis. Halos umusok naman ang ilong ng biyenan ko sa sobrang inis sa akin. Kapanong gulong-gulo ang utak ko nung umagang yon. Hindi ko alam ang gagawin ko kung papaanong maibabalik sa amin si JM. Natagpuan ko na lang ang sarili kong pinagsusuntok ang salamin sa harap ko. Hindi ko maramdaman ang sakit dahil sa magkahalong emosyon, takot, kaba at galit. Nang may masmasan, kinuha ko kagad ang cellphone ko sa kama. Tinawagan ko si Rod. Nang sumagot siya ay dali-dali akong lumabas ng bahay. Hindi ko pinansin ang dalawa sa sala kahit na magsisigaw pa silang mag-ina. Nakipagkita ko kay Rod para ipaalam ang nangyari. Kahit siya ay nabigla rin sa sinapit ni JM,
Ang bihira naman kasi pare. Bakit ba kasi ang tigas ng ulo ni Ma'am Lia eh? Ayan na nga ba sinasabi ko? Diyos ko, nakakaawa naman ng bata. Pare, kailangan ko ng tulong mo. Wala ka bang ibang kilalang albularyo? We need to save my son, bro. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag hindi na nakabalik pa si JM. Bro, kailangan muna natin mahanap si JM. Kailangan natin siya makuha bago pa siya mapunta sa kamay ng mga aswang dito sa probinsya natin. Maraming aswang? Ibig mong sabihin, bukod doon sa matandang aswang, meron pang iba? Huminga ng malalim si Rod. Baka sa mukha niya ang pangamba. Nakausap ko si Mang Kiko eh. Sabi niya, natuklasan niya ang bahay ng mga aswang. Isang pamilya sila, bro. Kaya kailangan natin magmadali. Puntahan natin si Mang Kiko para malaman natin kung ano yung gagawin natin. Wala kong sinayang na pagkakataon. Bago magtanghali ay bumiyahe na kagad kami. Pagkarating namin doon, ay naabutan namin si Mang Kiko na may mga ilalagang kung ano-anong dahon. Mabutit nagpunta kayo. Hinahanda ko na mga panggamot sa pangyanggaw. Naging aswang na po ang anak ko. Napatigil si Mang Kiko sa sinabi ko. Nanlalaki ang mga mata at napaupo na lamang sa lamesa. Nako, naloko na. Mang Kiko, pakiusap. Gawin niyo ang lahat para maibalik sa normal ang anak ko. Hindi ko alam kung ano pa ang magagawa ko. Pero magtatanong-tanong ako sa mga kasamahan ko kung sino ang pwede makatulong sa atin. Teka, nasaan yung bata? Yun din ang isa pang problema eh. Nakalis siya ng bahay kagabi pagkatapos siyang maging aswang. Mang Kiko, di ba ang sabi nyo, alam nyo kung saan nakatira yung pamilya ng aswang? Oo, pero hindi naman natin sigurado kung doon ba pupunta yung anak nito. Ituro niyo po sa amin. Kung sakali mang nakuha nila yung anak ko, siguradong naroon yun. Kung wala naman, papatayin ko silang lahat para sa dinulot nilang perwisyo sa pamilya ko. Hindi basta-basta mga aswang. Hindi sila mga tao na pwede mong idaan sa sindakan. Mapabangis sa mga aswang. Higit sa lahat, wala akong pakialam. Basta para sa anak ko. Lahat gagawin ko. Kaya pakiusap, Mang Kiko, tulungan niyo po ako. Napapuntong hininga na lamang ang albularyo. Ramdam niya rin siguro ang hirap na pinagdaraanan ko. Sige, ituturo ko sa inyo kung nasaan ang tirahan nila. May ipapadala ko sa inyo na pwede niyong magamit. Sandaling pumasok si Mang Kiko sa loob. Meron siyang ibinigay sa amin na kung ano-anong gamit. Lahat daw ng naroon ay makakatulong sa amin laban sa mga aswang. Isa-isa niyang pinaliwanag kung para saan ang mga yon. Binigyan niya rin kami ng babala na wag kaming basta-basta makikipag-usap kapag may tao kaming nakasalubong na tao sa gubat. Dahil baka isa yun sa mga aswang na nagtatago sa kagubatan. Mamayang gabi na kayo umalis. Mas mahirapan kayo kung maliwanag. Kahit na mas mahina ang aswang kapag maliwanag, mas malakas naman ang pakiramdam nila sa umaga. Pero, papanong anak ko? Aswang ang anak mo. Hindi nila sasaktan ng anak mo sakaling sila nga ang nakakuha sa kanya. Kapag ganito ring maliwanag, hindi rin sila gaanong lumalabas. Bro, umalis tayo ng 6:00. Pwede na siguro yun. Tumango lang ako bilang tugon. Matapos ang pag-uusap na yon, ay umalis na rin kami. Pansamantala muna akong umuwi sa amin. Si Rod naman ay inihanda na rin ang mga dadalhin niya. Sa labas pa lang ng bahay namin, dinig na dinig ko na ang biyenan ko. Nagbubunganganan naman siya sa loob. Kahit ayaw ko, wala akong choice kundi ang pumasok sa loob. Kukunin ko kasi ang ilang gamit na dadalhin. Lalagpasan ko na lang sanang mag-ina ng tawagin ako ni Lia. Sa pagkakataong yun ay medyo kalmado na siya. Mababa na rin ang boses niya. Aaron, saan ka galing? Anong balita? Mamayang gabi, hahanapin ko si JM. Sasama ako. Wag na. Wala kang gagawin dun. Kaya manahimik ka na lang dito at maghintay. Gusto mong iligtas si JM. Anak ko rin siya, Aaron. Ay naku, bahala ka nga sa buhay mo. Sumama ka kung gusto mo. Wag mo lang akong bibigyan ng problema ha. Iiwan talaga kita sa gubat.
Sasama na rin ako. Dadaling ko ang mga tao ko. Hindi na kailangan. Problema namin to. Hayaan mo kaming resolbahin ito nang hindi kayo nakikialam. Pakiusap lang. Natameme ang biyenan ko sa sinabi ko. Himala rin naman na hindi ako kinontra ng asawa ko noon. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang 6:00 ng gabi. Kasama si Leah, pumasok na kami ni Rod sa kagubatan. Bro, bakit hindi mo naman sinabi na kasama yang si Ma'am Leah? Sinama ko na. Baka sabihin na naman niya ipapahama ko si JM. Kasi pre, dinala ko yung 2 baril Tigisa sana tayo. Ha? Nandito si Leah. Baka isumbong pa tayo sa pulis niyan Dinala ko na nga kasi akala ko di siya kasama ayos lang naman, di ba? Pang self-defense. Pinag-uusapan niyo ba ako? Bakit ka naman namin pag-uusapan? Piling ka naman masyado. Pasimpleng inabot sa akin ni Rod ang baril. Napatigil kami sa paglalakad nang maramdaman namin na may umaaligid sa amin. May mga kaluskos. May mga naririnig din kaming tunog ng parang isang paniki. Sa takot, bigla na lang napayakap sa akin si Leah. Nagulat ako, pero si Rod nakuha pang magbiro. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Agad na kumala sa akin si Leah. Marahan naman kaming umabante ni Rod at nilabas na rin namin ang baril namin. Wala na kaming pakialam sa sasabihin ni Leah. Ilang sandali lang ay nawala na rin ang mga ingay na naririnig namin. Pinagpatuloy na lang namin ang paglalakad. Makalipas lang ang ilang sandali, meron na kaming nakitang daan sa gitna ng kagubatan. Napatigil kami nang makitang meron ding taong naglalakad doon. Malakas ang kutob ko na aswang tong 2 to. Paano mo naman nasabi? Basta, sundan na lang natin. Sinundan namin ang 2 lalaki na naglalakad. Di kalaunan ay nakarating na kami sa isang bahay na katamtaman lang ang laki. Sa bakuran pa lang, nakita na namin sila na naroon. Buong akala namin ay ligtas ang pinagtataguan namin. Pero naggulat na lang kaming 3. Naramdaman na lang namin ang 2 pang nasa likuran namin. Meron silang itinutok na kung anong matalim. Kaya naman napilitan na rin kaming lumabas. Pwersahan nila kaming tinulak palapit sa bakuran. Nagtataka naman ng mga naroon kung sino kami. Samantala, nakita ko roon na matandang nangyanggaw sa anak namin. Nakangiti pa siya na parang nang iinsulto. Ikaw walang hiya ka! Ikaw matandang yon! Tumawa lang ang matanda. Alam niya kung ano ang pakay namin. Pero sinabi lang niya sa amin na wala roon si JM. Baka raw naghahasik na ng kasamaan ng anak namin dahil sa pagiging aswang nito. Sabay-sabay silang nagbago ng anyo. Aminado kong kinakabahan ako noon. Pero nang makita kong hinablot ng lalaking aswang si Leah, hindi ako nagdalawang isip na paputukan niyo ng baril. Dinukot ko kagad ang baril at saka itinutok sa aswang. Marunong naman akong humawak ng baril kaya kahit na papaano ay asintado ako. Tumakbo pabalik sa akin si Leah. Takot na takot at napahawak pa sa aking braso. Aswang ba talaga yan? Nakita mo naman, di ba? Nagtatanong ka pa. Nagpulasa ng mga aswang nang bumulagta ang isa. Hinila ko si Leah at nasa likuran lang naman siya. Pwede ba, Leah? Huwag ka nagang layo ng layo. Pahamak Ma'am, isang tabi niyo po muna yung alitan ninyo. Isipin niyo na lang na in love pa rin kayo sa Patibig ka na nga! Natameme si Rod. Bumalik lang ang atensyon namin sa mga aswang nang makita namin silang nasa bubungan. Pinagbababaril ko sila. Isa-isa silang nagbagsakan ng pareho silang tama. Meron pang 2 aswang sa silong ng bahay. Pinatamaan yun ni Rod. Magaling din naman si Rod kaya agad itong tinamaan. Matanda na lang ang natitira noon. Nasa loob siya ng bahay kaya pinasok namin siya. Nasa isang sulok siya na parang takot na takot. Nagmamakaawa siya sa amin na wag namin siyang papatayin. Kaya naman naisipan kong gawing pagkakataon yon
para malaman kung papaano maibabalik ang anak namin sa dati. Hindi ka namin tutuluyan kung sasabihin mo sa amin kung paano may babalik ang anak namin si James sa normal. Sabihin mo! Kung hindi ako magdadalawang isip na iputok sa ito! Natataranta siyang binuksan ng isang maliit na drawer. May kinuha siya roon garapon at nilapag sa lamesa. Sinabi niyang yun daw ang makakapagpawala ng yanggaw sa bata. Kaya naman agad kong kinuha ang garapon. Hindi ko alam kung totoong yun nga, pero desperado na ako noon. Siguraduhin mo lang na ito yun, ha? Kasi kung hindi, babalikan kita. Pasasabugin ko ang ulo mo. Yan lang gamot sa yanggaw. Nagsasabi ako ng totoo. Huwag niyo lang akong patayin. Palabas na kami ng bahay nang bigla niya kaming atakihin. Humaba ang buhok niyang kulay puti. Parang naging kamay niya yon dahil naagaw niya ang baril namin at itinapon sa malayo. Kakaiba ang itsura ng matanda. Mas nakakatakot siya kumpara sa mga naunang aswang. Binitin niya kami patiwarik. Nasa aktong itutusok na niya sa amin ang mahaba niyang kuko nang biglang may dumating. Napitiwang kami na matanda. Pagtingin namin ay si JM ang nakita namin. Kinalmot niya ang matanda sa muka. Nang mawala sa focus ang matanda ay hindi na ako nagdalawang isip na kunin ang itak sa gilid. Tinaga ko siya sa leeg na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Niyakap ni Leah si JM kahit na aswang pa rin ang anyo ng aming anak. Kinuha ko kagad ang garpo na panggamot di umano sa yanggaw. Mamaya na kayo magyakapan. JM, anak, alisin natin ang pagiging aswang mo, ha? Makakabalik ka na sa dati, okay? Tumango-tango lang ang anak namin. Sigurado ba tayo dyan? Kinakabahan ako. Naiiyak na si Leah sa mga sandaling yon. Sa totoo lang, Kabanong, nag-aalangan din talaga ako noon. Alam kong napakalaking sugal na maniwala ako sa matandang aswang. Pero nilakasan ko na lang ang loob ko at pinagsadyos ang sandaling yon. Leah, kailangan nating sumugal. Kung wala tayong gagawin, baka habang buhay ng aswang ang anak natin. Hindi ko nakita kay Leah noon na tututol siya. Yun ang unang pagkakataon na hinayaan niya akong magdesisyon para sa anak namin. Binuksan ko ang garapon. Nagdasal ako saglit bago ko ipainom kay JM ang nasa garapon. Maya-maya lang, naggulat na lang kami nang biglang mangisay si JM ng halos 2 minuto. May lumabas din na kulay green na likido sa bibig niya. Kaya ang inakala namin na laso ng anak namin. Pre, anong nangyari? Diyos ko, Aaron! Natin, tignan mo anong nangyari! Aaron! Nang beses kong inalok-alok si JM pero hindi siya nagkakamalay. Hindi na ako nagsayang ng oras. Pinasan ko si JM. Hindi. Naniniwala akong makakaligtas siya. Puntahan natin si Mang Kiko, dali! Tinakbo namin ang daan. Habang patagal ng patagal, nararamdaman kong unti-unti nang nawawala ang hininga ni JM. Sabi ko sa sarili ko noon, hindi ko mapapatawad ang sarili ko sakaling hindi na magising ang anak ko. Pero puti na lang, nakasalubong namin si Mang Kiko sa daan. Nung oras pala na yun ay susundan niya sana kami. Mang Kiko, ano nangyari sa anak ko? Pinainom ko siya ng likido na pangtanggal ng yanggaw, sabi ng matanda. Diyos ko, akin na ang bata! Inilapag ko ang anak ko sa harapan niya. Inamoy-amoy niya ang bibig ng anak namin. Totoong pang-alis ng yanggaw ang pinainom niyo sa bata. Pero masyadong marami ang napainom mo, kaya ibang reaksyon ng katawan niya. Eh ano pong pwede natin gawin para magising siya? Hayaan niyo lang siyang sumuka. Wala namang masamang nangyari sa kanya. Normal lang ito. Pero nagtataka ako, bakit niya binigay sa inyo ang gamot? Kasi ito talaga ang gamot na tanging mga aswang lang din ang nakakagawa. Eh tinutukan kasi ni Aaron ng baril yung matanda eh. Sinasabi mo bang ligtas na ang anak ko? Na magiging tao na ulit siya? Tumango-tango ang albularyong si Mang Kiko. Oo. Sa ngayon, naglalakbay pa ang gamot sa katawan niya. Bukas ng umaga paggising niya, makakabalik na siya sa dati. Abay, magpasalamat tayo sa Diyos dahil hindi niya pa rin tayo hinayaan. Dahil sa totoo lang,
Walang albularyo sa probinsya natin ang kayang gumamot ng inyong anak. Halos manghina ako nang malamang nasa maayos na lagay na ang anak namin. Kahit magkagalit kami ni Lia, nagkayakapan na lang kami. Ano ka ba, Ron? Bakit mo ako niyayakap? Nainggit po ako sa kanila eh. Inuwi namin si JM sa bahay. Sinama na rin namin si Mang Kiko para sa pagsusuri. Kinabukasan, kagaya ng inaasahan, nagising nga si JM. Pinahiran siya ni Mang Kiko ng langis na lana. Tinanong niya si JM kung nahahapdian, pero sabi ni JM ay hindi naman. Kumpirmado, nakabalik na sa pagiging tao ang inyong anak. Sa sobrang saya, napayakap na lang ako sa asawa ko. Ganon din naman si Lia. Nakalimutan namin pansamantala ang mga isyu namin sa isa't isa. Mami, Adi, stay na po kayo. Nagkatinginan kami ni Lira. Pilit ng ngiti lang ang naipakita namin sa isa't isa. Oo naman anak. Sige nga, kung bati na kayo, dapat mag-kiss kayo. Nakita kong namula si Lia sa sinabi ng anak namin. Makakagawa na sana ako ng dahilan pero umapila yung biyenan ko sa gilid. Alam mo na, bawal kasing mag-kiss sa harap ng bata eh. Diyos ko, bawal-bawal pa. Nakakita na nga ng mga nakadusay na aswang ang anak ninyo eh. Tapos kiss lang, ayaw niya pang ipakita sa bata. Tama si Mama Imelda. Oh, isa ka pa talaga. Sige na po, Daddy. Kiss na po kayo. Total, wala na rin naman pong aswang eh. Hindi na ako nag-inarte pa. Asawa ko rin naman si Lia. At kahit na may mga di kami pagkakaunawaan, mahal ko pa rin naman talaga siya. Hinalikan ko si Lia ng madiin. Gumanti naman siya. Munti ka na namin makalimutan na may iba pa palang tao sa paligid. Nang dahil sa halik na yon, parang naging magic na ang mga sumunod na nangyari. Nagkabati kami ni Lia. Nagkasundo na kami. Nagkapatawaran sa lahat ng mga nagawa naming pagkakamali. Kabanong, masasabi kong naging isang malaking aral para sa amin ang nangyari kay JM. Dahil doon, mas tumibay pa ang pamilya namin. At mas minahal ko ulit ang asawa ko. May napagtatalunan pa rin naman kami ngayon, pero hindi natatapos ang gabi na hindi ito naaayos. Sa mga nagtatanong tungkol sa kinaiinisang kumbyenan, nakikialam pa rin naman siya. Pero hindi na sa mga desisyon naming mag-asawa. Nakikialam lang siya kapag alam niyang hindi na namin kaya ang problema. Natuto na rin kasi siya. Siguro dahil na rin lagi ko siyang pinagsasabihan noon. Ang isa pa sa pinakamahalagang aral kapag pamilyado ka ng tao, kahit pala aswang, kakayanin mong harapin basta para sa pamilya mo. At kahit na anong mangyari, palagi mong pipiliin ang pamilya sa lahat ng oras.